Kamusta? Isipin ang iyong katawan bilang isang superpabrika na tumatakbo ng may matinding katumpakan. Araw-araw, bilyon-bilyong manggagawa sa pabrikang ito ang sabay-sabay na nagtatrabaho, nakukumpuni ng pader, nagbubuo ng mapiyesa, nagdadala ng makalakal, at nagpoproseso ng basura. Ang protina ang pinakapangunahing hilaw na materyales sa pabrikang ito. Kung wala ito, mapaparalisa ang pabrika. Ngunit paano kung bigla kang magbuhos ng hilaw na materyales sa pabrikang ito na higit pa sa kaya nitong iproseso? Sasabog ang bodega, babara ang production line, mag-overload ang departamento NG pagproseso NG basura. Sa huli, ang kahusayan ng buong pabrika ay hindi tataas kundi bababa, at magsisimula pa itong magpakita ng mga sistematikong problema. Ito ang pangunahing issue na tatalakay natin ng detalyado ngayon. Ano nga ba ang mangyayari sa iyong katawan kapag kumakain ka ng mas maraming protina kaysa sa kailangan nito? Sa mundo ng fitness at nutrisyon, halos itinuring ng banalang protina. Ang mga salitang high-protein diet, protein powder, chicken breast with egg whites ay naging kasing kahulugan ng malusog na pamumuhay. Ngunit may isang nakakagulat na katotohanan na hindi alam ng karamihan. Ang paniniwalang mas marami, mas mabuti pagdating sa protina ay isang malawakang alamat na paulit-ulit na pinagdududahan ng agham. Magsimula tayo sa simula. Hakbang-hakbang nating susuriin kung ano ang sunod-sunod na reaksyon na mangyayari sa iyong katawan kapag ito ay sobrang dami ng protina. Una, kailangan mong maunawaan ang pangunahing kapalaran ng protina sa iyong katawan. Kapag kumain ka ng isang piraso ng manok o uminom ng isang baso ng protein powder, ang protinang ito ay binubuwag sa mas maliliit na unit na tinatawag na amino acids sa iyong tiyan at maliit na bituka. Maaari mong isipin ang mga amino acids bilang mga pangunahing blok ng Lego. Gagamitin ng iyong katawan ang mga blok na ito upang muling buuin ang iba't ibang istruktura na kailangan nito tulad ng muscle fibers, enzymes, hormones, immune cells, at maging ang iyong buhok at kuko. Sa ilalim ng normal na kondisyon, ang prosesong ito ay mayos at napakahusay. Ngunit narito ang problema, walang espesyal na bodega ang iyong katawan para mag-imba ng labis na amino acids. Hindi tulad ng taba na maring ay package at imbak sa mga fat cells, hindi tulad ng glycogen na maring imbak sa atay at kalamnan. Ang labis na amino acids ay dapat iproseso kaagad. Dito nagsisimulang komplikado ang buong kuwento. Kapag ang protina na kinakain mo ay lumampas sa aktwal na pangangailangan ng iyong katawan, ang iyong atay ang unang makakatanggap ng emergency na tawag. Ang pinakamasipak na kemikal na pabrika sa iyong katawan ay dapat kaagad magsimula ng isang proseso na tinatawag na deamination. Sa madaling salita, ito ay ang pagtanggal ng nitrogen element mula sa labis na amino acids. Ang prosesong ito ay gumagawa ng isang byproduct na tinatawag na ammonia. Ang ammonia ay nakakalason sa iyong katawan. Kahit na bahagyang tumaas lang ang konsentrasyon, maari itong magdulot ng pinsala sa iyong nervous system, kaya't ang iyong atay ay dapat na mabilis na mag-convert ng ammonia sa isang mas hindi nakakalason na substance, ang urea. Pagkatapos, ang urea na ito ay dadalhin ng dugo patungo sa iyong bato at sa huli ay ilalabas sa anyo ng ihi. Napansin mo ba na kapag nagsimula kang kumain ng maraming protina, mas madalas kang umihi? Hindi ito nakataon. Ito ay direktang pagpapakita na ang iyong bato ay nagtatrabaho ng overtime upang iproseso ang basura mula sa metabolismo ng protina. Ngayon, pumunta tayo sa unang mahalagang yugto, ang panandaliang overload period. Ano ang mangyayari sa iyong katawan sa loop ng unang ilang oras hanggang ilang araw matapos kang magsimulang kumain ng maraming protina? Sa yugtong ito, ang iyong digestive system ang unang makakaramdam ng presyon. Ang iyong tiyan ay kailangang maglabas ng mas maraming stomach acid at protease upang puwagin ang karagdagang protina. Maari mong isipin ang prosesong ito bilang isang courier station na karaniwang nakpoproseso ng 100 pakete araw-araw, ngunit bigla itong nakatanggap ng 300 pakete. Ang makanakbubuwak ay naktatrabaho ng falang tihil, ang conveyor belt ay tumatakbo ng mabilis, at ang buong sistema ay nasa mataas na pakakting. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nakakaranas ng paglobo ng tiyan, discomfort sa panunaw, at maging constipation o diarrhea kapag nagsisimula silang kumain ng maraming protina. Hindi ito ang pag-angkop ng iyong katawan. Ito ang iyong digestive system na nagpapadala ng unang along ng babala. Kasabay nito, ang iyong atay ay pumasok na rin sa overload mode. Ipinapakitang pananaliksik mula sa Harvard Medical School na ang atay ay kailangang kumonsumo ng
malaking halaga ngang enerhiya enzyme resources kapag nagpoproseso ngang malaking halaga ngang protina. Ang prosesong ito ay gumagawa ng kapansin-pansing metabolic heat. Ito rin ang isa sa madahilan kung bakit ang high-protein diet ay nagpaparamdam sa iyo na mainit ang katawan at madaling pakpawisan. Ang thermic effect ng protina ay mas mataas kaysa sa carbohydrates at fats. Ngunit may isang nakakagulat na katotohanan na hindi alam ang karamihan. Ang epekto ang pagtunaw na ito ay hindi nangangahulugang mas mahusay kang nagsusunog ng taba. Nangangahulugan lamang ito na ang iyong katawan ay nagbabayad ng mas mataas na metabolic cost para iproseso ang labis na protina. Susunod, pumunta tayo sa ikalawang yugto, ang midterm adaptation period. Ano ang mas malalim na pagbabago na mangyayari sa iyong katawan pagkatapos ng ilang linggo hanggang ilang buwan ng patuloy na high-protein diet? Sa yuktong ito, ang iyong nga bato ang nagiging pinakamahalagang organ na dapat bigyang pansin. Ang nga bato ay ang iyong katawan na nagtatrabaho ng 24 oras bilang natumpa na filter. Araw-araw, kailangan nitong ay filter ang humigit kumulang 180 litro ngang dugo na sinasala ang mga basura at labis na substance. Sa ilalim ng normal na kondisyon, ang workload nito ay napakabigat na. Ngunit kapag patuloy kang kumakain ng maraming protina, ang daming nga urea at iba pang nitrogenous waste, na kailangan ng nga bato na iproseso ay tataas ng malaki. Upang matugunan ang hamon na ito, ang iyong mga bato ay gagawa ng compensatory adjustment. Tataas nito ang filtration rate nito na tinatawag sa medisina bilang glomerular filtration rate. Maari mong isipin ang prosesong ito bilang isang water pump na karaniwang tumatakbo sa normal na bilis, ngunit pinipilit itong tumakbo sa pinakamataas na bilis ng tuloy-tuloy. Sa maikling panahon, kaya itong hawakan ng water pump. Ngunit kung ito ay tatakbo ng matagal sa mataas na bilis, ang pagkasira ay hindi maiwasan at mapabilis. Natuklasan ngang isang pag-aral na inilathala sa Journal of Nutrition noong 2003 na sa mga malusog na individual, ang pasanin sa filtration ng bato ay kapansin-pansing tataas sa panahon ng high-protein diet. Para naman sa mga may bahagyang kapansanan sa pagana ng bato, ang karagdagang pasanin na ito ay maaring mapabilis ang pagbaba ng pagana ng bato. Ito ay isang napakahalagang babala at tatalakayin pa natin ito ng mas detalyado mamaya. Kasabay nito, ang iyong nga buto ay lihim ding dumaranas ng ilang pagbabago. Ito ay isang nakatagong panganib na hindi alam ng maraming tao. Kapag pinoproseso ng iyong katawan ang malaking halaga ng protina, gumagawa ito ng acidic substances, upang mapanatili ang acid-base balance ng iyong dugo. Kukuha ang iyong katawang enigra calcium mula sa iyong MJ abuto upang i-neutralize ang MJ acidic substances na ito. Maari mong isipin ang prosesong ito bilang ang iyong dugo na isang ilok na kailangang mapanatili sa isang tiyak na temperatura ng tubig, at ang mga buto ay isang imbakan ng init sa tabi ng ilok. Kapag mababa ang temperatura ng ilok, kukuha ang katawan ng bahaging init mula sa imbakan. Ang prosesong ito mismo ay isang normal na mekanismong regulasyon. Ngunit kung ang dalas ng pagkuha ay masyadong mataas at ang dami ay masyadong malaki, ang imbakan ay maubusan sa kalaunan. Maraming pag-aaral, kabilang ang mga inilathala sa International Journal of Osteoporosis, ang nakpahiwating ng koneksyon sa pagitan ng matagal na napakataas na pagkonsumo ng protina at pagtaas ng paglabas ng calcium sa ihi. Ang pagtaas ang paglabas ng calcium sa ihi ay nangangahulugan na ang iyong mabuto ay nawawalan ng calcium ng mas mabilis. Naranasan mo na ba ito? Pagkatapos mong maksimulang kumain ng maraming protina, naramdaman mong masakit ang iyong makasukasuan o nakaramdam ka ng pananakit ng likod ng walang dahilan? Sabihin sa akin ang iyong karanasan sa comment section. Gusto kong malaman kung gaano karaming tao ang may katulad na damdamin. Ngayon, narating na natin ang ikatlong yugto at ang pinakamahalaga, ang pangmatagalang epekto ng high-protein diet sa iyong pangkalahatang metabolism at kalusugan. Sa yuktong ito, mayroong isang pangunahing mekanismo na kailangan mong maunawaan na tinatawag na mTOR pathway. Ang mTOR ay isang napakahalagang switch ng paglaki ng sel sa iyong katawan. Maari mo itong isipin bilang ang pangkalahatang tagapamahala sa pabrikang sel. Kapag naaktivate ang mTOR, naglalabas itong mga tagubilin upang simulan ang paglaki, pagbubuo at pagati. At ang protina, lalo na ang mga partikular na amino acids tulad ng leucine, ay ang pinakamalakas na signal para sa pag-activate ng mTOR.
Ito ang pangunahing dahilan kung bakit ang high-protein diet ay maaring magpabilis ngang paglaki ngang kalamnan. Kumain ka ngang protina, pumasok ang amino acid sa dugo, na-activate ang mTOR, nakatanggap ang nga cell ng kalamnan ngang utos na lumaki, at sinimulan ang pagbubuo ngang bagong protina ngang kalamnan. Ang mekanismong ito mismo ay kapaki-pakinabang at may siyentipikong batayan. Ngunit may isang nakakagulat na pagbaliktad na ikinagulat ng maraming tao. Ang patuloy na mataas na pag-activate ng mTOR ay mas lalong naugnay sa pinabilis na pagtanda at pagtaas ng panganib ng ilang sakit sa siyentipikong komunidad. Ibinunyak ng pananaliksik ng nga Nobel laureate cell biologist na ang labis na pag-activate ng mTOR ay sumusupil sa isang mahalagang proseso na tinatawag na autophagy. Ang autophagy ay ang microcleaner sa iyong katawan. Ito ang responsible sa pagkilala at pagtanggal nga nasirang protina, hindi gumaganang organelles, at potensyal na mapanganib na substance sa loob ng cell. Ang prosesong ito ay mahalaga para sa pagpapanatiling kalusugan ng cell, pagpigil sa iba't ibang malalang sakit, at maging sa pagpapabagal ngang pagtanda. Kapag ang mTOR ay patuloy na naaaktivate sa mataas na antas, ang microcleaner na ito ay masisipa at magsisimulang magtumpukan ang basura sa mga cell. Ang mga nasirang piyesa ay hindi malilinisan kaagad, at ang pangkalahatang antas ng kalusugan ng cell ay unti-unting bumababa. Ito ay isang malalim na siyentipikong katotohanan sa larangan ng high-protein diet na bihirang banggitin ng mga mainstream fitness vloggers. Tila hindi ka panipaniwala, ngunit ito mismo ang karunungan ng kaligtasan na ibinigay ng ebolusyon sa katawan ng tao. Ang paglaki at pagkukumpuni ay dapat maksalitan, hindi manatili sa growth mode magpakailanman. Bukod sa mTOR pathway, ang pangmatagalang high-protein diet ay makakaroon din ng malalim na epekto sa iyong gut microbiome. Ang iyong bituka ay tahanan ng trilyon-trilyong mikrobyo. Bumubuo sila ng isang ecosystem na may malalim na epekto sa iyong immune function, mood regulation, at maging sa kalusugan ng utak. Kapag kumakain ka ng maraming protina, lalo na ang maprotina ng hayop, ang mga fragment ng protina na hindi ganap na natunaw at na-absorb sa maliit na bituka ay papasok sa malaking bituka at magiging pagkain para sa ilang bakterya. Kapag pinapamasa ng bakterya ang mga protinang ito, gumagawa sila ng isang serye ng metabolic products, kabilang ang ammonia, hydrogen sulfide, at indoles. Ang mga substance na ito ay normal sa maliit na dami, ngunit sa kaso na high-protein diet, ang kanilang produksyon ay tatas ng malaki. Maraming pag-aral na inilatala sa mga journal sa ilalim ng Nature ang nagpakitang koneksyon pagitan ng pagtaas ng mga produktong ito ng putrefactive fermentation ng bituka at pagtaas ng pamamaga ng bituka, kapansanan sa pagana ng hadlang ng bituka, at pagtaas ni panganib ng iba't ibang malalang sakit. Ipinaliwanag din nito kung bakit ang ilang tao na matagal nang sumusunod sa high-protein diet ay nakakaranas ng patuloy na discomfort sa panunaw, lumalalang bad breath, at maging ng mga problema sa balat. Ipinapaalam sa iyong katawan sa mga paraang ito na ang panloop na ekolohikal na balansa ay nabubuwag. Ngayon, ating talakayin ang ilang pinakapopular na maling paniniwala tungkol sa high-protein diet. Ang unang maling paniniwala, mas maraming protina ang kinakain, mas mabilis ang paglaking kalamnan. Ang pahayag na ito ay tila lohikal, ngunit hindi ito sinusuportahan ng siyentipikong datos. Ipinakita ngang maraming pag-aral, kabilang ang klasikong pag-aral mula sa McMaster University, na may limitasyon ang protina na maring epektibong gamitin ng katawan ng tao para sa sintesis ng kalamnan bawat pagkain, humigit kumulang 30 hanggang 40 gramo bawat pagkain. Ang anumang halagang ang protina na lampas dito ay mabilis na bababa ang karagdagang kontribusyon sa sintesis ang kalamnan. Ang labis na protina ay alinman sa oxidize para sa enerhiya o binago sa taba para sa pag-imbak o inilabas bilang urea. Sa madaling salita, ang labis na protina ay hindi magiging mas maraming kalamnan. Ito ay magiging mas mabigat na pasanin sa metabolismo. Ang pangalawang maling paniniwala, ang pinsala ang high-protein diet sa bato ay isang sismis lamang. Ang mamalusok na tao ay hindi dapat mag-alala. Ang pahayag na ito ay bahagyang totoo lamang. Totoo na para sa mga malusok na tao na may ganap na normal na paganang bato, ang panandaliang high-protein diet ay malamang na hindi direktang magdulot ng pinsala sa bato. Ngunit ang hindi agad makapinsala at walang epekto ay dalawang makaibang konsepto. Ang matagal na high-protein diet ay patuloy na magpapatas ng filtration load ng bato para sa mga
may potensyal na problema sa bato ngunit hindi pa nadidiskubre. Ang karagdagang pasanin na ito ay maaring ang huling patak na magpapabigat sa pasanin ng kamelyo. Malinaw na inirekomenda ng National Kidney Foundation ng Amerika na ang mga pasyente na may kapansanan sa paggana ng bato ay dapat mahigpit na limitahan ang pagkonsumo ng protina. Ang ikatlong maling paniniwala, ang epektong plant protein at animal protein sa katawan ay pareho, sapat lang ang kabuang dami. Ang pahayag na ito ay hindi pinapansin ang kapansin-pansin na pagkakaiba sa komposisyon ng amino acid, rate ng pagtunaw at pag-absorb, at mga kasamang nutrients sa pagitan ng dalawa. Ang protina ng hayop ay karaniwang naglalaman ng kumpeltong essential amino acid profile at mas mataas ang absorption rate, ngunit kasama rin nito ang mas mataas na saturated fat at mas malakas na epekto sa pag-activate ng mTOR. Ang protina ng halaman ay may medyo hindi kumpletong amino acid profile, ngunit ang kasamang dietary fiber at phytochemicals nito ay may natatanging protektibong epekto sa kalusugan ng bituka at pangkalahatang metabolismo. Natuklasan ng pangkat ng pananaliksik ng Stanford University na ang dietary pattern na nakabase sa protina ng halaman ay naugnay sa mas mababang panganib ng cardiovascular disease. Ang dalawang ito ay hindi maaring simplehin at itumbas. Susunod, kailangan nating seryosong talakayin ang mga limitasyon ng panganib ng high-protein diet at kung sino ang kailangang maging maingat. Una, ang nataong may kapansanan sa pagganang bato. Kung ikaw ay na-diagnose na may chronic kidney disease, kidney stones, o may panganib ng diabetic nephropathy, ang high-protein diet ay maring maging tunay na banta sa iyong kalusugan. Ang iyong nga bato ay nasa overload na, at ang labis na basura mula sa metabolismo ng protina ay magpapabilis pa ng pagbaba ng paggana ng bato. Hindi ito pagmamalabis, kundi isang medikal na pinakasunduan na sinusuportahan ng malaking dami ng klinikal na datos. Pangalawa, ang mga pasyente ng guto mga taong may hyperuricemia, ang metabolismo ng protina ay gumagawa ng purines na lalo pang na-metabolise sa uric acid. Para sa mga taong may problema sa metabolismo ng uric acid, ang high-protein diet ay maring direktang mag-udyok ng atake ng gout. Ang matinding pananakit ng kasukasuan na ito ay ang iyong katawan na gumagamit ng pinakadirektang paraan upang sabihin sa iyo na ang metabolic system ay sobrang dami na. Ang ikatlong kategorya ng mga taong kailangang maging maingat ay ang mga pasyente na may kapansanan sa paggana ng atay. Ang atay ang pangunahing organ na nagpoproseso ng metabolismo ng protina. Kapag ang paggana mismo ng atay ay nasira na, ang malaking halaga ng metabolismo ng protina ay gagawa ng mas maraming amonia at ang nasirang atay ay hindi epektibong makonvert ang amonia sa urea na nagiging sanhi ng pagtaas ng amonia sa dugo at pagkatapos ay nakakapinsala sa nervous system. Sa malubhang kaso, maritong magdulot na hepatic encephalopathy. Ang ikaapat na kategorya ay ang mga matatanda. Ang sitwasyon sa grupong ito ay medyo kakaiba. Dahil sa pagbabaeng kahusayan ang sintesis ang kalaman sa matatanda, ang angkop na pagtaas ang pagkonsumo ang protina ay makabuluhan. Ngunit kasabay nito, ang pagganang bato sa mga matatanda ay natural ding bumababa. Sa makatuwid, ang sweet spot para sa pagkonsumo ng protina ay nangangailangan ng mas tumpak na pagtukoy at hindi lamang mas marami, mas mabuti. Sa wakas, para sa mga buntis at nagpapasusong kababayhan, ang pangangailangan sa protina ay mas mataas kaysa sa mga ordinaryong matatanda, ngunit hindi ito nangangahulugang walang Ang labis na pagkonsumo ng protina ay maaaring makapakto sa metabolic programming na fetus. Kasalukuyan pa ring pinag-aralan ang makaunay na pananaliksik, ngunit ang prinsipyo ng pag-ingat ang palaging pangunahin. Kaya, makano nga ba ang inirekomendang pagkonsumo ng protina ayon sa agham? Para sa karaniwang malusok na matatanda, ang rekomendasyon ng World Health Organization at ng karamihan sa mga awtoridad na institusyon ng nutrisyon ay 0.8 gramong protina bawat kilo ng timbang ng katawan bawat araw. Para sa mga regular na nagsasanay ng lakas, ang bilang na ito ay maaring itaas sa 2.6 hanggang 2.2 gramo bawat kilo ng timbang ng katawan bawat araw. Ang pagkonsumo na lumampas sa 2,500 gramo bawat kilo ng timbang ng katawan bawat araw ay kasalukuyang walang maasahang siyentipikong ebidensya na magdudulot ng karagdagang benepisyo sa kalusugan o paglaki ng kalamnan, ngunit ang potensyal na pasanin sa metabolismo ay kapansin-pansing tumataas. Ito ang limitasyon na ibinigay ng aham, hindi mas marami, mas mabuti, kundi sapat lamang.
Dito gusto kong bigyang diin ang isang dimensyon na madalas na hindi napapansin, ang kalidad ng protina ay kadalasang mas mahalaga kaysa sa dami. Ang isang dietary pattern na kumakain ng 150 gramo ng protina araw-araw mula sa sari-saring pinakmulan ng pagkain na ipinapares sa sapat na gulay, malusok na taba, at komplikadong carbohydrates ay mas akma sa physiological na pangangailangan ng tao kaysa sa isang ekstremistang dietary pattern na kumakain ng 200 gramo araw-araw na halos lahat ay mula sa protein powder at chicken breast. Ang iyong katawan ay hindi isang simpleng makina sa pagproseso ng protina. Ito ay isang tumpak na ecosystem na nangangailangan ng maraming nutrients na makasamang gumagana. Kapag sobra mong binibigyang diin ang isang nutrient, sa katunayan ay sinisira mo ang panloop na balanse ng ecosystem na ito. Tila hindi ka panipaniwala, ngunit ito mismo ang karunungan ng kaligtasan na ibinigay ng ebolusyon sa katawan ng tao, ang pagkakaiba-iba ang pinakamalakas na estratehiya sa kaligtasan. Hayaan nating gumawa ng isang kumpletong buot. Kapag kumakain kang labis na protina, ang iyong katawan ay dadaan sa isang saying sunod-sunod na reaksyon. Sa panandalian, ang iyong digestive system ay makakaranas ng mas malaking pasanin, ang atay ay papasok sa isang overload na metabolic mode, at mararamdaman mo ang pamamaga ng tiyan, discomfort sa panunaw, at tataas din ang dalas ng iyong pag-ihi. Sa panggitna, ang iyong mga bato ay mapipilitang itaas ang filtration rate na sa kalaunan ay magpapabilis ng pagkasira. Ang iyong nga buto ay mawawalan ng mas maraming calcium dahil sa pangangailangan ng acid-base balance. Ang ecological na balanseng iyong gut microbiome ay masisira na magdudulot ng isang serye ng mga problema sa panunaw at imune. Sa pangmatagalan, ang patuloy na mataas na antas na pag-activate na mTOR pathway ay pipigilan ang autophagy, isang mahalagang mekanismo na pagayos na cell at may potensyal na kaugnayan sa pinabilis na pagtanda at pagtaas ng panganib ng ilang malalang sakit. Ito ang mga malinaw na sagot na ibinigay ng agam. Ngunit gusto kong sabihin sa huli ang isang mas mahalagang bagay. Ang katawan ng tao ay ang pinakatumpak na sistema sa planetang ito na pinino sa loop ng milyon-milyong taon ng ebolusyon. Hindi nito kailangan na i-optimize mo ito sa mga ekstremistang paraan. Kailangan nito na intindihin mo ito sa siyentipikong paraan at alagaan mo ito sa balanseng paraan. Ang protina ay isang kailangan na pangunahing sangkap para sa iyong katawan, hindi ito may kakaila. Ngunit ang anumang nutrient, kapag inalis sa balanseng konteksto, ay magiging pasanin mula sa pagiging kaalyado. Ang tunay na kalusugan ay hindi ang pag-maximize ng pagkonsumo ng isang nutrient, kundi ang maayos na pakikipagtulungan ng lahat ng sistema sa kondisyon na pinakaangkop sa iyong individual na estado. Ito ang tunay na esensyang kalusugan na sinasabi sa atin na agham. Kung ang nilalaman ngayon ay nagbigay sa iyong bagong pag-unawa sa protina o binuwak ang ilan sa iyong nga dating paniniwala, pakiclick ang like button upang mas maraming tao ang makakitang video na ito. Kung mayroon kang kaibigan na nahuhumaling sa high-protein diet, ibahagi sa kanila ang video na ito. Marahil ang pagbabahagi mo ngayon ay makakaroon ng tunay at malalim na epekto sa kanilang kalusugan. Mag-subscribe sa aking channel at i-on ang notification bell. Sa bawat episode, gagamitin namin ang parehong mahigpit at nakatuwang paraan upang dalhin ka sa malalim na pagalugat ng manakakagulat na siyentipikong katotohanan tungkol sa iyong katawan. Hanggang sa susunod.